Samantala, pirma na lang po ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinihintay sa panukalang poprotekta at magbibigay ng dagdag benepisyo sa mga caregiver. Narito ang balita ko. Nakaranas magtrabaho bilang caregiver dito at sa ibang bansa si Adela. Maayos naman daw ang mga inaalagaan niya. Pero kung ikukumpara ang kinikita niya noon sa abroad, advance pa nga, pagka gusto kong manghiram, nagbibigay pa sila ng advance. Tinatanong pa nila kung kailangan more money, you need some extra money. Sa Pinas, talaga napakalaki ng diferensya. Kasi dito, magkano lang isang araw, 450 a day. Plus, may budget para sa food allowance. Yun lang. Ang mga proteksyon at benepisyong dapat tanggapin ng mga caregiver may isa sa batas kapag naipasa ang Caregivers Welfare Act. Sa Senate Bill 2019 na lumusot sa ikatlong pagbasa nitong Agosto, nakasaad na dapat magkaroon ng kontrata sa pagitan ng caregiver at employer. Lalamin nito ang oras at mga partikular na trabaho ng caregiver, sahod at kaltas, day off, mga benepisyo at iba pang kasunduan ng dalawang partido. Gagawa ng Model Employment Contract ang DOLE sa tulong ng National Tripartite Industrial Peace Council. Ipapaskil ito sa lahat ng kanilang website at mababasa ng libre. Pasok dapat sa minimum wage ang sahod ng caregiver. May night shift differential pati overtime pay para sa lampas 8 oras na trabaho. Di bababa sa 5 araw na leave credits ang dapat matanggap ng caregiver na may 1 taon na sa serbisyo. Ang employer naman, maaaring requirement sa caregiver ang certificate mula sa TESDA o accredited training institutions, medical certificate at NBI o barangay clearance. Ayon sa ulat ni Isa Bendaño Umali sa Super Radio DZBB, inadapt ng Kamara ang panukalang bersyon ng Senado at inamyendahan na lang ang House Bill 227. Dahil dito, hindi nasasalang sa Bicameral Conference Committee ang panukala at kailangan na lang ang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos para maging ganap na batas. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.